na masusurvive ng pagtitinda. Hindi na masusurvive. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Yun na lang yung pera ko eh. Yun nandyan sa may lagay. So ayun nga, binanggit ko kay mama na yun na lang yung natitirang pera ko sa lagayan. Bali halagang 50 pesos na nga lang pala yun kasi kanina ay bumili na ako ng diaper niya. Habang nagtutubi nga ako nitong mga damit ay sinabi ko nga sa kanya na parang kailangan ko na talaga magtrabaho kasi hindi na masusurvive ng pagtitinda ko. Kukunti na nga lang din talaga yung tinda ko tapos halos wala na talaga akong pera. Baka naman may alam kayong pwedeng pagtrabahuhan ko dyan, yung pang umaga lang sana. Para sa gabi ko na asikasuhin si mama. Ilang araw na nga rin palang napakabigat ng pakaramdam ko. Yung parang pagod na pagod yung katawan ko tapos antok na antok ako na hindi ko malaman kung ano yung gagawin ko. Kung sakali nga na makakapagtrabaho na ako ay maghahanap din ako ng mag-aalaga sa kanya. Yung tipong papakainin at papaliguan lang naman sila. Dalawa sila ng tita ko yung may psychological disorder. Tapos babayaran ko na lang. Halos 2 buwan din yung itinagal ng Sarap na Cup sa dami ng mga tumulong sa akin na hindi ko nagawang mapalago yung negosyo na sinimulan ko. Although may mga paninda pa rin ako pero alam kong hindi na talaga kayang isurvive kasi ko konti na lang. Tapos ay bumibili pa ako ng diaper ni mama at yung ibang gamot niya na wala sa mga nahihingi ko sa munisipyo. Kaya naiisip ko na magtrabaho na lang para din matuloy na yung pagte-therapy ni mama. Hindi kasi talaga siguro pang tayuan ng negosyo itong bahay namin. Bukod nga kasi sa ilan lang yung kapitbahay ay puro damo yung nasa paligid ko. Hindi din kasi along the highway kaya hindi rin mabili at hindi masyadong nadadaanan ng tao. Ewan ko, feeling ko naman ginawa ko naman lahat ng paraan. Kaso sadyang ganito lang talaga siguro. Mahirap sa totoo lang. Nahihirapan na talaga ako. Lalo't ako lang mag-isa lahat. Pero iniisip ko na lang mag-isa rin naman akong binuhay ng lola ko magmula nung binigay ako sa kanya ng nanay ko pagkapanganak sa akin. Kaya ito, tuloy-tuloy lang sa buhay kahit nakakapagod. Pero ito na lang din kasi naiisip ko ibang paraan para magkapera kami, maghanap ako ng trabaho ulit. At i-give up na nga itong negosyo na nasimulan ko. Pati nga yung sari-sari store na sinimulan ko ay kokonti na lang din yung paninda. Kung sakaling kayo ba yung nasa kalagayan ko, ano ba yung gagawin nyo? Itutuloy nyo pa rin ba yung negosyo kahit na 50 pesos na lang yung pera mo tapos kailangan pang bumili ng diaper, pambayad sa mga tubig, kuryente, utang, o ipapaalaga na lang muna si mama sa iba para bayaran na lang yung mag-aalaga tapos maghahanap ng trabaho tapos pag uwi galing trabaho tsaka sila asikasuhin. Any suggestion naman dyan baka may maipapayo kayo sa akin o may kailangan akong gawin na hindi ko pa nagagawa o kung saan ako po pwede magtrabaho na hindi na sana yung marami pang requirements dahil syempre expired na din yung mga requirements ko dati tapos yung pang umaga lang sana yung trabaho para sakali sa gabi ay nandito ako sa bahay. Pasensya na nga pala kayo pati kayo napag-isip ko pa at ang demanding ko pa. Wala ilang araw na kasi ako nag-iisip at wala na ako ibang maisip na paraan. Pati tuloy kayo ay na problema pa. O paano? Hanggang dito na lang muna ulit itong video natin na to.